Jessica, bukod nga sa bayan ng Kamalig ay naghahanda na rin daw yung bayan ng Ginubatan na ilipat yung kanilang mga inmates sa syudad ng Legazpi kapag lumala pa yung sitwasyon dyan sa may Mayon. Lalo pat ang Ginubatan ang isa sa mga napupuruhan kapag nagbubuga ng abo, ang Bulkang Mayon. Kuha ito ng Bulkang Mayon pasado alas 10 ng umaga kanina. Mula sa himpapawid, matatanaw ang pagbagsak ng abo na daluyong ng makapal na volcanic ash. Unti-unti itong gumagapang sa mga bayan ng Kamalig at Ginubatan. Matapos ang magkakasunod na ashfall, kitang-kita sa drone video ang tindi ng epekto ng ashfall sa bayan ng Ginubatan. Tangi ang mga palayang lubog sa patubig na lang ang naiiba ang kulay. Ang naturang bayan ang isa sa mga pinakamatinding tinatamaan ng ashfall dahil dito ang direksyon ng hangin. Pero sa kabila ng panganib, may mga nagkakwari pa rin sa ilog na ito. At para mabawasan ng alikabok, binabasa na lang ng mga residente ang ilang kalsada. Sa katabing bayan ng Kamalig, mga bumbero na ang nagbubuga ng tubig sa mga kalsada, habang ang ilang residente lumikas na muna. Ayoko po sana kasi mahirap po sa evacuation. Kahapon po talaga po, malakas na yung mga yung bumaba pong abo po ba yun? Talaga nagdesisyon na kayo umalis? Opo, opo. Ngayon pa lang inilipat na sa Legazpi City ang mga inmates sa BGMP Detention Center. Mabuti na raw na habang wala pa sa Alert Level 5 ang bulkan, nasa mas ligtas na silang lugar. Gayunman, may ilang residente pa rin sakop ng 9-kilometer extended danger zone ang ayaw pa rin umalis sa kanilang mga bahay. Sanay na raw sila sa aktibidad ng bulkan. Hindi naman sasabog siguro yan eh. Eruption lang, eruption. Kung talagang sumabog yan, totally distract yan eh. Yun ang nakakatakot. Hindi pa naman daw sila pipilitan ng Kamalig Local Government na lumikas. Pero ang mismong Command and Control Center na nasa 9-kilometer buffer zone, nauna nang ilipat sa mas mataas na lugar. Inalis na namin kasi mahirap naman maggawa ng mga command na kayo nag-i-evacuate din during the worst case scenario. Magka-alas 11 ng umaga kanina, ito ang itsura ng Mayon sa lungsod ng Ligao. Inabutan ng news team si Mang Vicente na 50 taon na raw nagsasaka sa Barangay Pandan. At tuwing nag-aalboroto ang Mayon, talagang malaki raw ang epekto nito sa kanyang pananim. Gaya na lang ngayon, ang mga nyog, kakao, mais at saging na balot na ng abo. Yung nyog, pag nakakuan yung abo, ay masisira yung pag malakas yung init. Namatayan din daw si Mang Vicente ng baka. Hinala niya dahil ito sa nakaing damo na may abo. Kakuan na sila, mamamayat na. Kasi mayroon katubang asupre. O siyempre, lalong inom sila. O mayroon dyan yung abo na sasabsab nila, nakakain. Bakas din ang napakakapal na abo sa sentro ng lungsod. Ang mga residente, kanya-kanyang diskarte ng pagbasa ng paligid para kahit paano'y mabawasan ang abo. Pero ang lokal na pamahalaan ng lungsod at ilang residente, hindi na raw hinintay ang Alert Level 5 para magkusang lumikas. Paano kung gabi mangyari? So at least, kung nasa tamang lugar na sila, hindi namin kailangan ang rescue, evacuated sila. So, ready na kami to absorb the situation para pagputok ng malakas, wala na kaming tao na nasa danger zone. Kahit anong oras, any time of the day, pumutok yon, safe na po ang Albay. Ngayong araw, nag-ikot sa mga evacuation center sa probinsya si Vice President Leni Robredo. Binisita niya mga evacuees sa mga bayan ng Kamalig, Ginubatan at Ligao. Sa kanyang obserbasyon, kailangang madagdagan ang mga palikuran sa evacuation centers, pati mga pagkain, toiletries, banig at kumot. Sa Ginubatan may napasok tayong classroom. Yung mga bata sa karton, hihiga, medyo malamig yung sahig. Inaalala natin yung yung kadusugan, lalong-lalo na kasi yung ashfall talaga nakaka-trigger ng hika, nakaka-trigger ng ubo. Gagawa raw ng paraan ng Vice Presidente para makalikom ng pondo sa pagkakaroon ng permanent evacuation center, lalo na para sa mga nakatira sa loob ng danger zones. Namigay din siya ng relief pack sa evacuees. Naglabas naman ng babala ang Embahada ng Amerika para sa kanilang mga mamamayan na nasa Pilipinas. Payo nila sa mga nagbabalak na pumunta sa palibot ng Mayon, huwag pumasok sa danger zone. Nag-abiso rin ang CAAP o Civil Aviation Authority of the Philippines sa mga eroplano na iwasan ang paglipad malapit sa Mayon dahil lubha itong delikado. Mapanganib man ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, hindi maikakailang marami ang naaakit na masaksiyan nito ng malapitan. Marahil nga ito na raw ang pinakadokumentadong aktibidad ng bulkan dahil sa social media. Ang grupong ito dumayo pa raw mula sa Pampanga. First time lang, na-amaze lang kami. Minsan lang naman, once in a lifetime. Pero hindi lang mga dayo ang nabibighani sa Mayon.
kundi maging ang ilang residente ng Albay. Nakaka-amaze pero syempre nakakaba din. Jessica, maliban sa mangilang-ilang mga residente na nakatira sa loob ng permanent danger zone na paulit-ulit pa rin bumabalik sa kanilang mga tahanan, ay wala naman daw na iulat na bagong kaso ang mga otoridad ng mga turistang sumusuway dun sa kautosang huwag pumasok sa permanent at extended danger zones. Sa totoo lang, Jessica, ay mas maganda namang pagmasdan ng mayon sa malayo kesa sa doon sa paanan kung saan kailangan mo pang tumingala. Jessica? Ayun na nga kung meron lang mga vantage points, no, na makikita yung mga turista diyan para makita nila yung slope, no, at saka habang parang nagkakaroon ng fireworks, dapat doon na lang. Wag nang mag-attempt pang lumapit para mag-selfie o mag-groovy doon sa loob ng danger zone. Pero Rafi, ang gusto kong pag-usapan itong preparedness ng mga tiga-Albay kasi naalala ko in past calamities, medyo maganda ang track record ng probinsya pagdating sa disaster preparedness, no? Ngayon, itong bulkan, by this time, di ba sinasabi natin, siguro naman marami na silang practice, templated na yung kanilang disaster preparedness, ano yung mga pwedeng gawin, saan pupunta yung mga tao pag kailangan ng lumikas, pero wala pa palang na itatalagang permanent evacuation centers. Baka dapat dun, yun ang isa sa mga dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno, di ba? Jessica, ang problema pa rin daw talaga dyan ay yung lupa dahil hindi raw mai-allocate talaga kung gaano kalaki yung lupang pagdadalan doon at gagawing permanent evacuation zones. Pero may mga kaugalian na raw na nakasanayan itong mga taga-Albay na kumbaga best practice na maituturing. Isa rito ay yung pagtatayo ng mga yung mga evacuees ng sarili nilang mga kubo kumpara doon sa mga ibang ginagawang evacuation centers kung saan tumitira sila sa mga eskwelahan. Marami sa mga taga rito ay nagkukusa na gumagawa ng kanilang sariling mga kubo para hindi na i-occupy yung mga eskwelahan. Isa yan, Jessica, at yung iba naman ay buffer zone lamang yung hindi pa sila lumilikas. Pero kapag ginawa na itong permanent danger zone o kaya extended danger zones, ay kusa na raw talaga silang lumilikas. At kung hindi man sila lumikas kagad-agad, ay may mga collection points na silang na-determine kung saan tatakbo itong mga residente para kaagad-agad silang mailikas. So may mga ganyan na silang kaugalian at best practices nga na ginagawa dito sa probinsya ng Albay, Jessica. Oo, kasi by this time, alam na nila dapat na this is something they have to live with. No? You live in the shadow of a very active, in fact, the most active volcano in the Philippines. Dapat mayat-maya alam na nila kung ano yung mga gagawin. No? Yung permanent evacuation center, yung bulkan hindi aalis yan . So dapat merong katapat yan na permanente ng evacuation centers para sa mga residente, hindi kaya? Kahit nga, Jessica, yung establishment ng permanent danger zone na 6 kilometers ay dapat daw ay may ma-legislate na batas na talagang walang dapat magpapatayo ng mga structures within the 6 kilometer permanent danger zone. Pero kasi pagka lokal na pamahalaan lamang daw ay sinasabi nilang wala silang kapangyarihan dyan. So dapat national legislation yan na dapat talagang isabatas na walang permanent structures within the 6 kilometer permanent danger zone. So yun pa lamang, Jessica, ay meron daw silang problemang kinakaharap. So talaga nag-a-adjust pa rin daw sila hanggang ngayon patungkol sa mga ganyang bagay dahil talagang binabalanse pa rin naman daw nila, Jessica, yung kanilang sitwasyon dahil bagamat napaka-destructive nga at napaka-aktibo nitong bulkang Mayon, ito rin naman itong aktibidad na ito ang nagpapataba ng lupa dito sa paligid ng Mayon kung saan nabubuhay ang marami sa mga nakatira dito sa paligid ng bulkan, Jessica. Parang ano yan parang pinatubo nung sumabog, di ba? Hindi alam ng mga tiga Pampanga, Zambales, Bataan kung anong gagawin dun sa abo. Eventually, yung abo, yun ang nagbigay sa kanila ng resources para magkaroon ng mga quarry site, ginamit sa construction. Maraming yumaman dyan balita ko sa Central Luzon dahil sa lahar, di ba? Etong Bicol, marami rin ngayong
perwisyo ngayon itong volcanic eruption, but through time, itong binuga ng bulkan, maituturing yan na resource, hindi ba? Pero Rafi, ang gusto ko lang punahin, no? Itong drone video mo na kinunan, hindi ba delikado yan? Although maganda, nakita natin na puro gray na halos yung paligid ng bulkan, no? Wala nang green na natira, talagang gray na lang, puro ashfall na yan. Hindi ba delikado para sa drone na lumipad given na may ashfall, Rafi? Yes, Jessica, technically talagang delikado yan dahil very fine dust yung nagagaling dyan sa bulkan at kapag pumasok ito sa kahit anumang electronic equipments, pwede talagang mag-fail yung electronic equipment na yan. Pero kanina kasi siniguro natin na yung hangin ay nasa kaliwang side natin at dito tayo sa kanan magpapalipad at tiniyak natin na hindi nagbabago yung hangin bago tayo nagpalipad. So nung makita natin yung behavior ng hangin ay doon natin pinalipad yung drone at yung isa naman kung saan nakita natin yung extent nung ashfall dun sa bayan ng Ginubatan ay tapos na yung event ng Mayon at nakababa na kumbaga yung ashfall, nasa ground na siya. Yung makikita lang natin na medyo parang mga nagfo-flow pa na ashfall, ito ay kapag humahangin ay nabubulabog yung mga ashfall na nandun sa mga puno. So parang nagkakaroon ulit siya ng bagong activity. Pero ito'y nahahangin lamang na nakakabit dun sa mga puno. Pero babala pa rin nga ng mga otoridad dito ay delikado talaga na malanghap kahit na mga tao yung abo na yan dahil napaka-fine ng dust na yan at pwede magkasakit yung mga tao makalanghap niyan kapag marami ka nang naipasok sa iyong katawan na Jessica. Maraming salamat for educating us kung paano ba mag-shoot ng drone video. Usong-uso yan ngayon pero hindi lang pala basta kuha lang. No? Kailangan meron ka ding konting knowledge on saan lumilipad yung hangin, saang direksyon kaya iihip ito o baka biglang mag-change ng direksyon ng hangin, etc. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Albay. Rafi Tima.